Okay guys, yan. Magbabasa ulit tayo ng scripture or book ni Mormons. Book of Mormons. Yan, magbabasa ulit tayo. Ngayon, sisimulan po natin to sa isang prayer. At magko-closing ulit tayo sa prayer. Ngayon, okay. Guys, friends, magsitungo muna tayo at magpa-pray muna tayo. Okay, Ama namin sa Lord, salamat po sa mga sinipag-loob niyo sa amin sa araw ito. At sa lagi niyo kami pinapatnubayan sa araw-araw, lalo na sa akin. Mga magulang na nandun sa kabilang barangay. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Na magpatnubay. Sa asawa ko o sa trabaho ko. At sa mga karamdaman po. Sana po bahala sa amin. Lalo na sa darating na eleksyon bukas, sana po ang pumili po tayo ng tamang iboboto, Panginoon, na hindi tawagin itong aabuso sa ating mga kababayan, na yung tamang kandidato. Kayo na pong bahala na gumabay sa kanila at idalhin sila sa patungo sa tamang daan, Panginoon. At itong lahat ay naalay ko, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus Cristo. Amen. Amen. Sisimulan natin. Start. Ito, Kabanata 33. Okay. Alma Kabanata 33. Itinuro ni Zenos na nararapat manalangin at sumamba ang tao sa lahat ng lugar at di na iwinaksi ang mga katulan dahil sa anak. Itinuro ni Zenos na ang awa ay ipinagkaloob dahil sa anak at itinaas ni Jesus sa ilang ang isang kahalintulad ng anak ng Diyos. Verse 1. Ngayon, matapos sabihin ni Alma ang mga salitang ito, sila ay nagtanong sa kanya at nagnanais na malaman kung sila ay nararapat maniwala sa isang Diyos upang matamo nila ang bungang ito na sinabi niya o kung paano nila itinatanim ang binhi o ang salitang kanyang sinabi na sinasabi niyang kinakailangang maitanim sa kanilang mga puso o sa paanong paraan sila magsisimula upang gamitin ang kanilang pananampalataya. Yan. Okay, verse 2 naman. At sinabi ni Alma sa kanila, Masdan, sinabi ninyong hindi kayo makasamba sa inyong Diyos dahil sa kayo ay itinaboy palabas ng inyong mga sinagoga. Subalit, Masdan, sinasabi ko sa inyo, kung inaakala ninyong hindi kayo makakasamba sa Diyos, kayo ay labis na nagkakamali at nararapat ninyong saliksikin ang mga banal na kasulatan. Kung inaakala ninyong itinuro niya ito sa inyo, hindi ninyo nauunawaan ang mga ito. Sa verse 3, natatandaan ba ninyong nabasa kung ano ang sinabi ni Zenos, ang sinaunang propeta, hinggil sa panalangin o pagsamba? Sa verse 4, sapagkat sinabi niya, kayo ay mawain Diyos, sapagkat dininig ninyo ang aking panalangin. Maging nang ako ay nasa ilang, oo, naging maawain kayo nang ako ay manalangin hinggil sa mga yaong aking mga kaaway, at ipinaubaya ninyo sila sa akin. Sa verse 5, oo, o Diyos, at naging maawain kayo sa akin nang ako ay magsumamo sa inyo sa aking bukid, nang ako ay magsumamo sa inyo sa aking panalangin at dininig ninyo ako. Verse 6. Okay, verse 6. At muli, O Diyos,
nang ako ay nagtungo Magtungo. sa aking tahanan at dininig ninyo ako sa aking panalangin. Verse 7. At nang At nang ako'y pumasok sa aking munting silid, O Panginoon, na nananalangin sa inyo, dininig niyo ako. May last na yung 8. Okay. So, verse 8. Oo, maawain kayo sa inyong mga anak kapag sila ay nagsusumamo sa inyo upang marinig ninyo at hindi ng tao at pakikinggan ninyo sila. At itong ang binasa ay totoo at ito'y pinatutuhanan ko sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. So, Okay closing. guys, ito na, magko-closing prayer naman tayo. Ayan. Okay, sige. Sa pangunguna ng aking butihing asawa na si Floribet. Okay, sige. Ama namin salamat, Ama. Maraming salamat po sa spiritual blessings ninyo po pinagkaloob sa amin, lalo na po sa aming pagbabasa ng inyong mahalagang salita at ito po yung aming inangahawakan sa aming religion. Ito po yung bato na aming pinangahawakan at dito po ay marami po kaming natutunan dito. Ama, salamat sa lahat sa pag-unawa na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Sa malakas na pangatawan, ang lahat ng ito ang masamang dalangin at iniiwan ko sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. 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 Bye-bye. Sa susunod ulit. Pakinggan niyo ulit at samahan niyo kami sa pagbabasa namin ng Book of Mormons. Sige po. Bye-bye. Ingay naman ito.